Magandang araw mga ka-clover! Kamusta na po kayong lahat? Andito na naman po tayo sa ating panibagong video. Ang tatalakayin po natin ngayon is about po sa Fiddle Leaf Fig Tree. Ang hirap po bigkasin mga ka-clover, no? Parang nakakabulol. Ano naman po ang maitutulong sa atin ng fiddle leaf mga ka-clover? Bakit ko po nasasabing marami pong nag-aalaga nito at nilalagay sa loob ng bahay ng maraming mayayaman? Maging po sa mga mall, marami po akong nakikita nito. Kahit sa ibang bansa, nakikita ko sa mga video, meron pong mga fiddle leaf po na dinidisplay nila sa loob ng mall at sa loob ng bahay po. Dahil may mga benepisyo po kasing makukuha dito sa fiddle leaf tree natin. Unang-una, air purifying po siya, na siya ang nagsisipsip ng alikabok sa loob ng ating bahay. Na ang mga alikabok mga ka-clover ay isa po nating tinuturing na negative energy po yan, ang mga dumi at alikabok sa loob ng ating bahay. Nakakatulong ang fiddle leaf na tanggalin ang mga negative energy sa loob ng ating bahay at ang kapalit nito na siyang tumutulong din na magbigay ng positive energy para palakasin ang magandang enerhiya sa loob ng ating bahay. Kaya naman marami po sa ating nag-aalaga nito, maging ang mga mayayaman po. Pero ako sa ngayon, inilabas ko muna yung aking fiddle leaf kasi laging nag-uulan at yan po ay gustong-gusto niyang ulan. At bakit ko naman nasasabing lucky plant po itong fiddle leaf? Dahil ang fiddle leaf po ay kasama yan sa isa sa mga lucky plant itong parating na 2025 sa ating year of the wooden snake. Dahil sa kanyang malakas na pagsipsip ng masamang enerhiya sa loob ng ating bahay. Mga ka-clover, kapag po ang inyong fiddle leaf ay marami na pong alikabok na nakakapit po, yun po ang ibig sabihin na ang mga negative energy na yun ay nasipsip niya na at kailangan nyo pong linisin yun. Punasan nyo po yung mga alikabok na yun para yung alikabok po ay hindi nananatili pa rin na nasa kanyang mga dahon. At mas magandang ilagay natin siya sa tapat ng ating bahay or sa entrance ng ating bahay at maging sa harap ng ating bintana. Okay rin naman po yan. At ang lahat pong yan ay ni-research ko po dahil po sa ating Year of the Wooden Snake itong parating na 2025. Mga ka-clover, soon magkakaroon po tayo ng video about po sa mga kung anong mga plants, kung anong mga lucky plants ang parating nitong 2025. At bonus ko po sa inyo mga ka-clover, ang fiddle leaf po ay hindi po siya pwedeng i-direct sa sunlight maghapon. Bigyan nyo po siya ng sunlight hanggang 6 hours lang po. Actually, indoor plant naman talaga ang fiddle leaf eh. Pero kapag po siya ilalagay nyo sa loob ng ating bahay, huwag nyo po siyang ilalagay sa sulok na hindi talaga siya naaarawan. Kasi pagka ganyan po at pinatagal nyo po yan kahit mga 1 linggo lang, unti-unti pong maninilaw ang kanyang dahon at maglalagasan po ito. Pwede po siyang indoor, lalo na kung naka-aircon ang loob ng bahay. Kahit hindi naman naka-aircon, pwede rin po siya, pero kailangan po nasa tapat po siya ng bintana or sa tabi ng bintana or sa tabi ng pintuan para masilip man lang siya ng araw. Kasi kailangan po rin niya ng araw. At madali lang naman pong alagaan ang fiddle leaf. Pagdidilig po sa kanya ay hindi po lagi-lagi. Parang kapares din po siya ng rubber plant na kapag hindi naman siya naaarawan directly na maraming oras, pwede nyo po siyang
diligan once a week or twice a week. Depende po sa lupa kung ito po ay tuyong-tuyo na, saka nyo po siya didiligan. Huwag nyo po siyang diligan ng diligan hanggat basa pa yung kanyang lupa. Kasi mangingitim ang mga dahon niya pag na-overwatering siya. Ang isa ko pa pong tips para dito sa Fidolip nyo po, kung hindi nyo po to siya puputulin, malamang dire-diretso lang po siya pataas. Patangkad lang yun po ng patangkad. Pero kung gusto nyo pong maging bulky po ang inyong Fidolip, ay kailangan nyo po siyang putulan. Kapares nitong sa akin, pinutulan ko po to siya. Kaya marami na to siyang sanga, mga 5 ang sanga nito. Kung magputol po kayo, dapat ganito po yon. Mga ganito, mga 1 dangkal po. Kung ayaw nyo pong matangkad siya, nasa sa inyo po yan. Kung at sa sinasabi ko po sa inyo, kapag kayo po ay nagputol ng halaman at gusto nyo pong magkaroon ng maraming sanga, isa lang po ang tips ko po sa inyo para magkaroon ng maraming sanga. After nyo po magputol, lagyan nyo po siya ng rotting powder o kaya cinnamon powder, o pwede rin namang wala, kahit wala kayong ilalagay. Basta mas maganda pong sukluban nyo po ang kahoy niya na pinutol ng ice wrapper or plastic at talian po ng rubber band para mas malaki ang chance na magkaroon ng maraming sanga. Pwede rin naman kahit hindi nyo lagyan ng plastic, pero ang mangyayari po niyan ay hindi siya magkakaroon ng maraming sanga. Mga 1 lang siguro or 2. At any plan po na gusto nyo magputol, mag-transfer, paulit-ulit ko lang po sinasabi, huwag nyo muna silang paarawan. Itabi nyo lang muna siya sa isang sulok na hindi siya nagagalaw at hindi naaarawan. Pares po nitong sa akin, nasa sulok lang ng bagong tanim ko. Mga ka-clover, pasensya na po kayo kung nasasabi to. Kahit po ako'y bagong YouTuber lamang po, sinisigurado ko po sa inyong lahat ng mga binibidyo ko ay pinag-aaralan ko po yan at alam ko kung anong mga sinasabi ko. Hindi lang po ako basta-bastang bibigay ng tips sa inyo kasi nagre-research po talaga ako. Dahil sa mahilig po talaga ako mag-alaga ng mga halaman since wala pa po akong asawa at naniniwala po ako sa mga lucky plants. Kaya naman malakas ang loob kong mag-YouTube para mabigyan ko kayo ng mga tips about po sa ating mga halaman at sa ating mga lucky charms. Hindi nyo po pagsisisihan mga ka-clover kapag nasubaybayan nyo po ang aking YouTube. At abangan nyo rin po mga ka-clover na magkakaroon po tayo ng mga videos about po sa ating mga lucky plants itong paparating na 2025. Dahil lahat po ng mga content ko, lahat po ng mga binibidyo ko, lahat po ito ginagawa ko, lahat po ito naranasan ko. Na as I said, hindi po ako basta-bastang nag-YouTube lamang, kundi ito po ay talagang pinag-aralan ko at alam ko kung anong mga sinasabi, tinuturo ko. Pero sa ngayon po, pagpasensya na po sana ako mga ka-clover kung hindi pa ako nakaharap sa inyo sa ating camera po kasi pasensya na po, parang nahihiya pa po ako, pero hindi po ako nahihiyang ibigay sa inyo ang mga tips na alam ko po. Pero darating din po tayo dyan. Harap po ako sa camera para sa inyo po. So hanggang dito na lang po mga ka-clover. See you on our next video. Salamat!